Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang Rehiyon 7 o ang Gitnang Visayas, ang kanilang literatura, ang mga manunulat at kung ano ang meron sa Rehiyon 7 o ang Gitnang Visayas. Tayo na ay dadako sa kung ano ang meron sa Rehiyon 7 at kung ano ang mga lalawigan ang meron sa Rehiyon 7 o ang Gitnang Visayas. Ang Rehiyon 7 ay ang Gitnang Visayas o tinatawag na geographic heartland ng bansa o gitna siya ng Pilipinas. So parang puso na nag-uugnay sa iba't ibang lugar. Naging sentro din siya ng kalakalan, history at kultura. Ang Rehiyon 7 ay may apat na lalawigan, ang Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. So ang Bohol ay dating bahagi ng Cebu pero tuloy na siyang humiwalay ng huling sa huling bahagi ng ikalabing-siyam na daan taon. So, maburol at bulubundukin ang gitnang Visayas. So, narito rin yung Chocolate Hills sa Bohol. So, makasaysayan din ang rehiyon ito na dito rin nagmula si si Magellan. Sa first sa Eastern Samar siya pumunta at sa Cebu. So ang Rehiyon 7 ay may pinakamalaking populasyon lalo na sa Cebu kaya maraming mga tagagit ng Visayas ang nakita nimika sa Cebu sa Luzon at sa Mindanao. So Bisayang Cebu ang wika dito na pinaniniwalaang nagkaroon daw ng impluwensya ng wikang Hebrew, Arabia at Sanskrit. Ang pagsasaka at pangingis ang pangunahing hanap buhay dito at ang pangunahing katangian ng mga tao rito ay masinop, matapat, magiliw, matyaga kaya sila ay laging maaasahan. So, religyoso din yung mga tao dito dahil sa kanilang mga tahanan, mayroon silang mga sariling altar sa kanilang bahay at nagdaraos din sila ng mga kapistahan bilang pasasalamat sa mga biyayang kanilang mga natatanggap. So, may lumang kaugalian din silang ginagawa yung dote or dote na may hinahandog sila sa nobya nila bago ang kasalan. So, kagaya ng halimbawa nito ay ang isang kalabaw, 10 sakong bigas o salapi at marami pang iba. So tayo na ay dadako sa mga lalawigan ng Rehiyon 7. Rehiyon 7 o uh, ikapitong rehiyon. So una tayo ay dadako sa Cebu. So sa Cebu ay tinatawag na Sugpo bago dumating ang Kastila na pinamunuan ni Raha Humabon. Dito rin nanirahan ng mga Kastila noong 1521 o 1521. So alam niyo ba dito rin itinayo ni Magellan ang cross bilang simbolo ng unang pagbibinyag sa mga Pilipinas. So, Bisaya ang tawag sa mga tao dito. Ang wikang ginagamit ng ang wikang ginagamit dito ay Cebuano o Cebuano. So, ang panglalawigang bulaklak din nila dito sa Cebu ay ang African Daisy. Ang African Daisy ay tinuturing panglalawigang bulaklak sa Cebu dahil ito daw ay matatag, makulay, madaling tumubo sa klima ng lugar at sumisimbolo din ng masiglang diwa ng mga Cebuano. At ang pangalawang lalawigan naman ay